Pinalawak ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanta niya sa buhay ni Teachers Party List Congressman Franz Castro. Lupit Sa sabina ng Quezon City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa Pinasasabina na po si PRRD. Ha? Ito, parang ang ganda ng langis. Alam niyo yung langis sa isang sasakyan, isang motor, 'di ba? Pagka wala kang change oil, malagkit 'yan eh. Yung pasok ng change oil, 'di ba, yung sa mga tube. O, 'di ba? May mga sabit 'yan, hindi maganda ang takbo. Ngayon parang fully synthetic ang langis. Pagkalabas ni De Lima, eto naman, sabina naman ni PRRD, pinagpapaliwanag na siya. Ang bilis naman lumusot niyan. Lusot eh. Lusot agad. Ang bilis. Alam mo kung ito ay mako-compare natin sa isang gera, yung nangyayari sa mga Duterte at sa kanilang mga kalaban, kung ito po ay gera, hindi po tinantanan ang Duterte. Ang kanilang pasabog ay dire-diretso. Ang kanilang atake ay dire-diretso. Hindi sila namamahinga. Kaliwat kanan. O, paglabas ni De Lima, eto. Pang. Labas ulit. Sabina naman. Ganun po kabilis ang hustisya ngayon laban sa mga Duterte. Ang bilis, ang swabe. Alam mo, hindi naman ganyan normal na nangyayaring Oo, sige, posible na papatawag, pero alam mo, kaduda-duda. Huwag po tayo maglokohan. Yung timing nito at yung bilis nito, napakasobra naman. Napakahalatang halata. Imposibleng walang kamay dito. Meron pong invisible hand na gumagalaw dito. Yang ganyang kabilis, yang ganyang kaswabe, yang ganyang kakinis na galawan. Ay nako. Imposible po yan. At talagang meron. Yung mga haka-haka ng mga DDS na meron talagang demolition job kay Sara at sa mga Duterte. Eto, nagkakatotoo. Napapatunayan, totoo. At hindi ito opinion. Ito ay talagang narinig namin from the inside at ito bumubulaga na sa harap natin. Nako-confirm. At itong confirmation galing mismo sa kanila. Ang bilis. December 4 at 11, pinagsusumiti rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna-unahang sabinang natanggap ni Duterte mula nang bumaba sa pwesto. Kaugnayan na reklamo. December 4, December 11. Ito po kung ako naman ay makakapagbigay ng payo kay President Duterte, alam kong wala po tayong karapatang magpayo kay PRRD dahil magagaling ang abogado niyan. No? Pero kung ako lang, ang tatanungin, yung December 4-11, yung pagbelat niya dati kay De Lima na gumanon siya, ulitin niya lang. Hayaan mo na yan. Huwag mong pansinin yan. Paepal lang yan eh. Paepal yan. Ang problema dito, nagkukuntsabahan na. Meron talagang nagkukuntsabahan dito. Talagang kampi-kampik nang sila. Kampi-kampi. Tamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo. Alam mo, nakukornihan ako sa ganyan laging. Harapin ninyo ang kaso ninyo, harapin ang kaso ninyo. Bakit kayo? Yung mga nyo sa yung mga, ang hihilig ninyo sa mga human rights, kala nyo ang babait ninyo. Yung mga kaibigan mo sa bundok, ba't hindi mo sitahin? Di ba? Marami ka raw tropa doon. Tingin mo ang babait nila? Tingin mo ang sasanto nila? Yung laging, ganun din ang sinasabi kay Bantag, kay Tebes,
Ba't di nyo harapin? Di nyo harapin? Di nyo harapin? Sa sistema ngayon, let's be honest. Sa sistemang nangyayari ngayon, haharapin mo? Alam mo, walang ano eh. Tingnan mo nangyayari. Yung dating malakas na kaso ni De Lima, ano ngayon? Oh. Tapos harapin, puro harap. Madali sabihin sa iyo yan. Pag ikaw nakasuhan after 6 years, hindi ka na nakakapasipsip. Sabihin ko sa iyo yan, harapin mo kaso mo. Kaya ako, masasabi ko kay Pierre RD, huwag mong pansinin niya mga epal na yan. Mga ano yan, mga kuting yan, mga ano yan, insekto. Huwag mong pansinin niya mga papansin na yan. At ito po yung tamang venue. Hindi siya pwedeng Sa bundok. Saan ba dapat ang venue? Tanong ko lang, ma'am. Saan ba dapat ang venue? Sa bundok? O doon magbarilan sa bundok? Ganun ba? O. Banta sa buhay ng tao, lalong-lalo sa pangkaraniwang tao. Siyempre Hindi ka binantaan. Ha? Mali-maling intindi nyo. Ginagamit nyo lang. Iniiba nyo usapan. Napanood ko po yung buong live ni PRRD. Hindi ka po binantaan. Mali po intindi nyo. Minamali ninyo intindi. May ganitong kaso ay dapat niyang harapin. Nag-ugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa SMNI News Channel noong October 11. Dumepensa noon ang Pangulo sa pagsusulong ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa confidential at intelligence funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa intelligence fund ay si France at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero hindi ganon ang pagkasabi. Isa pa kayo eh. Target niya yung gusto niyang patayin na yung komunista, yung grupo, hindi si France. Yung organisasyon na komunista. Depensa ng dating legal counsel at spokesperson. Alam mo kung bakit ang lakas ng loob niya itong mga ito? Nakasandar sa pader ngayon eh. Kaya alam mo, eto totoo lang asar na asar ako sa mga dilawan. Dahil irrelevant na sila. Yung dalawang malakas na apelyido, pinaglalaban nila. Andyan sila, paepal. Eepal. Kita mo ngayon, ang babait nila kay Marcos. Dati tira sila ng tira kay Marcos, ngayon ang babait. Bakit? Kailangan nilang sumipsip. Kayo mga dilawan, sipsip kayo. Dahil irrelevant na kayo. Para lang kayo mapansin, para kayo ay may silbi dito sa Pilipinas, sip-sip kayo ngayon. Yung sinuka nyo dati, kinakain ninyo. Yung tinain nyo dati, kinakain nyo ulit. Para makapaghiganti kayo sa mga Duterte. Yaan ang papel nyo sa bansang Pilipinas, dilaw. Dahil wala na kayo silbi, pag anong-gano na lang kayo. Kung saan kayo magiging relevant. Yan ang totoo, aminin nyo na po. Duterte na si Attorney Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. Nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta yun sabihin, Castro, anong pangalan yung sinabi niya? France. Ang dami-daming France, pwede kong pansaya. Kung ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, France Castro, papatayin kita. Abangan kita mamaya dyan. Yun ang grave threat. Aabangan kita. Mamaya dyan. Yun ang banta. Sabi niya, papatayin kita kung gano'n. Hindi yun. Ako, gusto kong mamatay ang mga organisasyon na mga makakaliwa. Dahil yan ang salot sa bansang ito. Ibig ba sabihin ng grave threat? Hindi, tanga ka lang. Hindi po ikaw, Attorney Panelo. Tanga lang kayo or nagtatanga-tangahan kayo. Hindi yun ang ibig sabihin. Napakahina naman ninyo eh. Tapos may magko-comment na naman dyan. Lagi ko nakikita yan eh. Ikaw, aminin mo na, dutae ka. Kakampi mo si dutae. Ganun pa ang mga komento. Ganyan po kakorni yung mga trolls, no? Dutae. Aminin mo. Tanga, anong aaminin ko? Itinanggi ko ba na DDS ako? Tingnan mo itong mga ito. Tanga talaga. Ikaw lang nandiyan dyan, Attorney Panelo, pero hindi ikaw.
Ganyan po yung mga dilaw. Kaya sausaw, kita mo itong yung yamas na yan, sausaw ng sausaw, labas ng labas. Ang tanong, sige, uulitin ko paulit-ulit yung tanong. Sino ang mabuti sa inyo? Si De Lima? Si Ontiveros? Si Leni? Sige nga. Sinasabi nyo laging mahina si Duterte. Sino malakas sa'yo? Si De Lima? Si Trillanes? Si Ontiveros? Si Leni? Yamas! Makinig ka! Huwag mong bulahin yung sarili mo. Hindi yung mga panamaan nyo, hindi mananalo. Ang lakas nyo mga na mahina na si Duterte, mahina na. Pag tinignan mo naman yung mga kanilang mga kakampi, wala din. Banta. Pero si Castro, nanindigang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. May bago ba sa sinabi mo? Hindi, totoo lang, Franz Castro paulit-ulit na yan. Anong pinagkaiba mo kay Boying? Yung papresko ninyo paulit-ulit. Nabanggit mo na yan ilang beses na. Ganyan si Boying pasusukuin si Bantag, pasusukuin si Tebes, may nakitang ebidensya. Anong bago? Wala. Gusto nyo lang labas ng labas. Palabas kayo Di ba? Ito sinabi ni Franz Castro na ito. Hindi nyo pa ba narinig yan dati pa? Ayan, yaan ang mga katangian ng mga epal sa preskon. Kailangan, ulitin mo ulit. Bukas, pa-preskon ulit. Sa susunod na araw, preskon ulit. Araw-arawin mo na. Kaya ng ginawa ni Boying, araw-araw, for how many weeks, paulit-ulit yung sinasabi. Para hindi ka mawala. At, syempre, pag maingay ka, may project kang malaki. Tuloy mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Anong testigo at ebidensya? Kailangan pa ba ng testigo yun sinabi? Buong Pilipinas narinig yung sinabi ni Duterte. Ano kailangan testigo ron? Lahat po testigo. Tanga. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na wala sa pwesto, meron pa rin siyang kapangyarihan. Sabi dito ni Eduardo Gacos, sabi niya. Hindi ako nagsabi nito si Eduardo Gacos. Coach Oli, ginagamit lang kayong mga sikat na vlogger. Ay, hindi po ako sikat. Si Banat ba'y sikat? Oo. Ako hindi. Banateros kasi laos na siya. Si Llamas ginagawa kayong content coach. So nga panay ang banggit niya kay Banat Bay na nag-aaya daw si Banat Bay ng people power. Hindi ganun. Hindi po kami ganun. Wala kaming, and I'm sure ganun din yung kapatid ko. Wala kaming kahilig-hilig makisama sa mga parali-rally. It's not our style. You're so corny. It's 2023 na. Iba na po ngayon. May mga resources, may mga influence. Kaya talagang paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya? Ano paghahanda? Hihingi ka ng budget para magiging hakbang ng dating Pangulo. Thank you po. Tingin ko, i-ignore lang ni Duterte yun. Nagbabalita mula sa front. Tama. I-ignore mo lang yung PRRD. Huwag kang pumunta ron. Pwede. At saka pwede namang abogado lang. Papansin yan. Kasi pag pinansin mo yan, tataas pa presyo niyan. Pinansin ako. Nalabas ulit ako sa media. Meron na naman siyang bragging. Ay! Mahirap! Mahirap tong ginagawa namin. Kailangan ng project. Hindi. Project. Congresswoman kailangan ng project. Di ba? Lahat naman ng congresswoman kailangan ng project. Mahirap! Ang hirap ng congressman na walang project. Proyekto.
Frontline, JC Cos. The next performance will start momentarily.